Malaking sekreto, mga sangkay, ni Pangulong Bongbong Marcos o ng Marcos Administration, inilabas na. Ito mga sangkay, gusto ko po itong talakayin ngayon dahil talaga nga namang malulula ka, no? Kung ikaw ay hindi updated dito, it's time, no? Para po magkaroon ka ng kaalaman mga sangkay. Ito po ay nakakalulang proyekto ni BBM na hindi po alam ng marami. At wala pong ibang presidente ang gumawa nito. Siya lang. Pag-usapan po natin yan mga sangkay dahil for sure, kahit po yung mga DDS, kung makikinig kayo ng mabuti ngayon, magugulat kayo. Hindi po ito chismis, kundi ito po ay talagang totoong nangyayari ngayon. Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyo ng mga informative vlogs, no? Mga pandaigdigang balita, mga information mula po dito sa ating bansa, naku, isubscribe nyo po itong ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. May, makikita po ninyo yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below. #Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Para siyempre magkakilala po tayo. Ngayon mga sangkay, eto. Magandang pag-usapan to ngayon kasi nga po, alam naman po natin na ang Pilipinas, no? Ang Pilipinas po talaga nga namang pagkamahal-mahal po ng binabayaran nating kuryente. Ngayon, ito po yung good news. May sikretong matindi itong sila PBBM. Eto mga sangkay, tingnan po ninyo. Presyo ng kuryente, inaasahang bababa kapag natapos na ang nasa 200 power plants. Pambihira. Ganyan kadami pala yung pinapatayo ngayon, mga sangkay, na mga power plants sa bansa. Isipin nyo yan, ha? Kung ibang mga presidente, mga sangkay, tulog at wala pong ginawa pagdating po dito, si BBM, alam nyo ba? Eto, bigyan ko lang kayo ng idea. Ang kaisa-isang pangulo na nagpatayo ng napakaraming mga planta na pinagkukunan po ng supply ng enerhiya, wala pong iba kundi si Ferdinand E. Marcos. Tatay po ni Pangulong BBM. At hanggang ngayon, mga sangkay, karamihan pa rin po sa mga power plant ni Ferdinand E. Marcos. Yun pa rin po yung ginagamit magpahanggang ngayon. Yun pa rin, mga sangkay. So nakakatuwa lamang po, no, na ito po ngayon si BBM, nagpatayo pa pala, mga sangkay. Ito, nasa 200 na mga planta. Kaya ano mangyayari? Kapag natapos na ang mga ito, legasiya po yan ni BBM, ha? Huwag mang aangkin yung mga iba dyan. Legacy po ito ni PBBM, bababa ang kuryente sa buong bansa. Kasi itong mga planta, pinapatayo po ito sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga renewable energy ang karamihan po dyan, mga sangkay. Kasi yan na po ngayon yung ano ni BBM. Nasa ano tayo? Advanced world, modern na panahon. At kung hindi po tayo makakasabay, lalong-lalo na may climate change, yari po tayo. Ngayon, mga sangkay, ito, panoorin natin. Formal nang binuksan ang 7 bilyong pisong Tanawon Geothermal Power Plant sa Sorsogon. O, di ba? Ito kay BBM po yan, mga sangkay. Ito ay may 22 megawatts capacity. At ayon sa First Gen at Energy Development Corporation, umabot na sa halos 200 megawatts. Grabe. Ang capacity sa buong Bacman Geothermal Area. Ang bihira. Tatak Marcos yan. Tatak BBM, mga sangkay. Oh, sabi po ng iba dyan, walang ginagawa ang presidente. Gising po. Ayan o. Ayan po. Pambihira. Mga power plant, mga sangkay, itong pinapatayo ngayon ni PBBM. Kaya nga sabi ko, kung alam nyo, kung mabibigyan lamang po ng pagkakataon na si BBM ay mamuno ng medyo mahaba-habang panahon sa Pilipinas, gigising po tayo ng ating bansa parang panahon na po ni Ferdinand E. Marcos. Mayaman na bansa. Hindi po basta-basta magpatayo ng mga planta, mga power plant. Akala ko nga dati, mga sangkay, panahon po ni Tatay Digong, mapapatayo itong mga ito. At mabubuhay po yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero wala pong nangyari, mga sangkay, di ba? Ngayon, si BBM,
Bagamat hindi pa rin po nare-revive itong Bataan Nuclear Power Plant ni Ferdinand D. Marcos, nagpatayo naman si BBM ng nasa 200 na mga power plant. Yan po yung sekreto na hindi po alam ng marami. Pambihira. Yung existing is 140. Then last year, nag-inaugurate tayo ng 28, no? 28 megawatts. Grabe. Plus ngayon na 22 megawatts. So, total 190. Grabe. Binisita ni Energy Secretary Sharon Garin ang power plant at ayon sa kanya, ayan po mga sanggay, oh. Ang bihira, ang tindi po niyan. Marami pong ginagawa niyan ngayon mga sangkay ng mga power plant. Kapartner ng ating pamahalaan, yung mga private sector. Kasing ginawa ni BBM, pinapasok niya yung mga dayuhang negosyante. Dito, magnegosyo kayo, makipag-partner kayo sa aming mga negosyante. Ngayon, mga sangkay, ito na ang resulta. At alam nyo ba, balikan lang po natin. Alam nyo ba na sa Pilipinas pinapatayo ang world's largest solar in the world? Totoo yan, mga sangkay. Alam nyo saan may kita? Ito. 200 billion solar farm in Nueva Ecija aims to be world's largest. Pambihira. At ang pagkakaalam ko, mas malaki pa daw po yun sa syudad ng Pasig, if I'm not mistaken, no? Hindi po ako nagkakamali, mga sangkay. Basta sobrang lawak daw po nun. So, makakatulong po ito sa maraming mga kabahayan na nangangailangan ng kuryente. Ito po ay ang Meralco Terra Solar Project doon po sa Nueva Ecija, kung saan marami pong investor ang nakipag-partner kay Manny V. Pangilinan. President Ferdinand Marcos Jr. led the groundbreaking ceremonies. At until now, mga sangkay, nagpapatuloy po ito. At by 2027, operational na po ito. Diba? Nakakatuwa mga sangkay. Yan po yung sikreto ngayon nila PBBM. Balikan natin to mga sangkay. Nakakatuwa lamang na isipin. Hindi po ito alam ng marami. Kailangan ng bansa ng mas maraming geothermal plants para mapagkunan ng mas maasahang renewable energy. Yun. Hindi rin ito nakadepende sa taas-babang presyuhan ng krudo sa ibang bansa. Correct. The Philippines used to be the #1 in geothermal power. And now we have to go back. Bakit naging #1 tayo, mga sangkay, dati? Pagdating sa geothermal power. Panahon po kasi ni Ferdinand E. Marcos, yan po yung mga ipinatayo niya. Halos buong Pilipinas po yun, mga sangkay. I-search nyo na lang, list ng mga power plant ni Ferdinand E. Marcos. Sobrang dami. Ngayon, ito po yung linya na ginagawa ni PBBM. Nakakatuwa no? Pambihira. To #1. And we are determined to go back. Ngayon, mga sangkay, ito, basahin po natin. Almost 200 new power plants will come online by 2028, President Ferdinand Marcos Jr. promised during the State of the Nation address as he vowed to ramp up rural electrification and fix Siquijor's power crisis this year. Sa susunod na 3 taon, halos 200 na planta ang ating tatapusin. Grabe! Nakakagulat to, mga sangkay. Yan yung pasabog ni PBBM. Alam nyo, hindi lamang po yan napapansin, mga sangkay. Kasi, alam nyo naman ngayon, mas marami pa yung bardagulan kaysa ilabas po ito mga project, pambihira. Pero ako, mga sangkay, yun ang sinasabi ko na asahan nyo dito sa ating channel. Talagang ilalabas po natin itong mga ganitong klaseng balita. Kasi, wala naman tayong ibang hangad, no, kundi maibigay yung mga tamang impormasyon sa mga kababayan natin. He said that at the start of his administration, there were 5 million homes that still had no electricity. Ngayon, ito sabi nyo, hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Ito po yung nagkaroon po ng problema sa kuryente. So, this is it, guys. Sobrang nakakatuwa ito, mga sangkay, na ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. Almost 200 power plants. San ka pa, mga sangkay? 'Di ba? Pero yung iba, syempre, di baling wala si BBM, di baling walang mga power plants, ang mahalaga, wala si BBM. Utak talangka ng mga siraulo. Ang bihira. Alam nyo namang,
imbes na matuwa sila, isipin niyan, 200 power plants. Ano ang katumbas niyan? Katumbas niyan, mga sangkay, yung sige, pagsama-samahin na po natin yung mga project. Kahit kay project ni PRRD, ito lang, ipapangtapat natin. Itong 200 power plants ni PBBM na pinapatayo ngayon. Ipangtatapat natin yan. Pagsama-samahin na po lahat ng mga naging presidente, lahat sila, mga project nila, hindi po nila mapapantayan yan. Imagine, almost 200 na mga power plants sa buong Pilipinas. Kahit pagsama-samahin pa po lahat ng mga proyekto ng mga nauna, hindi po nila mapapantayan yan, mga sangkay. Pambihira. Isama pa po natin yung sandabakbak na mga project ni PBBM. Kaya wag tayo magpapaloko, no, sa mga paandar na mga iba dyan, mga sangkay, na wala daw pong ginagawa si BBM. Guys, ako na mismo magsasabi, mas marami, mas sandamakmak ang mga project ngayon kaysa sa mga nauna. Diba? Hindi ko inaano yung ni mga nagawa ni PRRD. Meron din po. Marami din pong nagawa si PRRD. Pero kung magiging honest po tayo, no? Usapang lang, sa totoo lang, mas marami pong proyekto si PBBM na mga higante sa panahon natin ngayon. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.